Hello guys. In this video ay pag-uusapan natin kung gaano kayaman ang bansang Pilipinas o bakit sinasabi nila na mayaman nga ba ang Pilipinas or mahirap. Okay? Napakalawak ng istoryang ito pero meron ako ipapakita sa inyo na isang pruweba na kung saan nagpapatunay na ang Pilipinas nga po ay isang makapangyarihan din na bansa pero sa ngayon ay hindi pa natin natatamasa. Okay? So meron po ako ipapakita sa inyo. Ito ay tinatawag the World Bank Group USA 2012 Final Audited Statements no PDF. So ito po guys ay 2012 po. So every year po itong nagre-renew. So iba-iba po. So ipapakita ko sa inyo kung gaano ka nga ba kayaman yung Pilipinas. So itong file na to is kumalat to noong 2022. Okay? So hindi po ako pro or anti-admin pero grabe dito ko talaga nung pagbasa ko dito sa file na to, doon ko rin nalaman yung compounding interest, yung lifetime na grabe sobrang talino ng gumawa nito. So dito guys makita natin the World Bank the World Bank Group or the Committee of 300. So makikita nga natin dito, basahin natin guys ha. Know to all men this presence. This banking institution with fullest banking responsibilities has forever recertified, reconsidered, recognized, declared, reapproved, and reconfirmed without furthermore protest and other negative means. Below accounts, earning statements, and some additional information and its re-update of King ESM put it into all ESBLP accounts that also involuntarily approved by these authorities to avoid anybody from accessing all said accounts. So ito na guys, general party information. Name of signatory, trustee, keeper, holder. So si HM, King SM, code po yan. So ang mga code name ay Morningstar, King David, Prophet Muhammad, Demas, and Saint Timothy. Passport number. So ito, Republic of the Philippines, and or issued passport information from the Philippine Foreign Affairs. Statutory, single, or separated. Yung postal address guys ay Rizal Street, San Sebastian, Hagonoy, Bulacan 3002, Philippine Islands. Okay, so name of originating accounts, White Mongolia accounts, King Bernardo Carpio. White Vatican account, Dr. Jose Rizal. Kiram account, Antonio Diaz Santiago, family of King SM. Ang name of the current account guys is Holy Father in Heaven. So sabi ng isang World Bank lawyer na naging whistleblower na si Karen Hudes, ang laman daw po ng Global Debt Facility kasi yung tawag nito guys eh. Yung Global Debt Facility, ang laman daw po ay gold, silver, or lahat ng kayamanan sa mundo nakadeposit sa World Bank. Okay? So, makikita natin dito, the name of the originating account is Holy Father in Heaven. Ngayon, kung isi-search natin dito, biblically, so sabi dito, the Lord God declared as the ultimate owner of all precious metals and resources. So makikita nga natin dito guys sa Haggai chapter 2 verse 8 to 9, the silver is mine and the gold is mine, says the Lord of hosts. So makikita natin dito guys na parang naging reflect siya dito, no? Na ang name of the current account is Holy Father in Heaven. Ang laman daw po dito ay mga kayamanan na nandito sa mundo. Galing pa yan sa World War I, World War II, King Solomon of Israel, and the gold from Yamashita treasures na inilibing dito sa Pilipinas, nandun daw po lahat sa World Bank nakadeposit. Kaya nga pala, ilang taon na yung marami naghahanap, hindi pa rin mahanap yung Yamashita treasure, yun pala nakasecured na pala. Okay? So, one of the originating accounts guys is meron tinatawag dito na White Eagle account of Ferdinand E. Marcos. Okay? So, ang nilagay nila dito, trusteeship account is Ferdinand Marcos. Kumbaga, trustee lang po siya. So, ano nga ba yung ginawa ni Ferdinand Marcos dito, guys? So, ayan o, signatory rate is 30%. Co-signatory is people of the Philippine Islands. Co-signatory rate is 70%. Okay? So, dito tayo sa bandang baba, no? So, sinubukan kong hanapin yung file na to online pero hindi ko na siya mahanap. Nag-viral kasi ito noong 2022 nung tumakbo si Ferdinand Marcos Jr. as president. Kasi alam naman po natin na marami pong mga gold nga yung mga Marcos at legit po na kiniklaim nila na meron silang 4,000 metric tons na legally nasa kanila. Pero ito guys is naka-hidden pa pala to. So makikita nga natin dito guys, ayan o, ito mga pin na to, ganyan, can be amended and controlled and to be given by King ESM. So, general owner, Global Funds and Philippine Islands, people of the Philippine Islands.
So, general owner o global funds and Philippine Islands. So, ang general owner daw ng assets na ito ay people of the Philippine Islands. Ang rate ng ownership po natin ay 20 to 70%. General beneficiary is people of the Philippine Islands and minority is people of the world. So, just imagine guys, yung minority beneficiary nito ay people of the world. Pero, yung sa Pilipinas ay ang general owner 20 to 70%. So, ibig sabihin, kapag yung kukunin ng Pilipinas ay 50, so, ang mapupunta din sa minority beneficiary, which is people of the world, is 50%. So, di ba? So, kapag ang kinuha natin ay 70%, yung mapupunta sa minority beneficiary is 30%. So, basahin natin dito guys, no, kung para saan nga ba itong asset or wealth for humanity kasi yung tawag nito according ni Karen Hudes. So, these accounts or these confirmed accounts are intended and directed for the humanitarian and national economic development for the people of the Philippine Islands, 10 to 70%, and the world, 10 to 50% only as stated wherein. Ayan guys, 10 to 70 kasi kapag i-claim natin 50 din yung sa world. Pero pag 70, magiging 30 na lang sa kanila. So, ang asset na to ay gagamitin daw for humanitarian economic development program, livelihood development program, scholarship development program, healthcare, annuity, in National Economic Development Program, infrastructure, agriculture, mining, industrial. So itong pera na nandito guys ay hindi po siya pwedeng gamitin pambili ng mga armas o mga bomba na makaka-harm or makaka-apekto sa mga tao sa mundo. So gagamitin lang po ito for humanitarian and national economic development program. So itong pera na to ay para to sa buong mundo, para sa lahat ng tao. Okay? So, basahin natin to guys. Ito yung pinaka-importante kasi the rest po, magkakaparehas na lang po yan. Okay? So, bank account information. Kung ano nga ba yung patungkol sa accounts na to. The annual auditing, ayan guys, so annual po nag-audit. 2012 po yan, yung file na to, pero 2026 na po. At marami pa po ako ipapakita maya-maya lang. So, the annual auditing of her in-bank accounts are hereby decided and reconsidered in bank to end and close and should be declared the actual balances of per account appeared herein into infinite United States dollar by virtue of the submitted memorandum of all banking institution worldwide to end of conducting of audit and the deal of opening, processing, and activating any of her in accounts should be formally discussed by the host government where ESBLP accounts are allocated. Its host government authorized representative, Philippine and US government, and King ESM. So itong tatlong to, ito yung may kakayahan na buksan tong account na to. Okay? Philippine, US government, and King ESM. So sabi nila si King ESM daw ay nandito daw yan sa Pilipinas pero hindi natin alam kung taga saan or baka code name lang yan, 'di ba? So hindi natin alam. Kaya hindi pwedeng masira yung relationship ng Philippines and United States kasi meron silang special role for the world. And again, said accounts are now forever and perpetually declared, reconsidered, recertified, and reconfirmed as standard fiduciary accounts and cannot be forever deleted by any all authorities worldwide. And we forever reconfirm and recognize that all statement written in the certificate of time deposit issued by this institution with reference number, ayan, to Ferdinand E. Marcos dated September 10, 1976 for allocating the undisputed fiscal guaranteed balances for account and no other recognized and identified as sole authorized party except King ESM. With above given information, and we furthermore noted that all previous incurred monetary balances per account will be forever vanished in all physical accounts and forever reconfirmed, reconsidered, and declared its actual and legal audit into infinite United States dollars due to its continuous maturity earnings under approved eternal time deposits. So ito guys, yung dito from 1 up to 300 ata to or 400, mga bangko po yan. So para-parehas lang po yung dito guys, para-parehas lang po yung condition. So basahin natin, dito muna tayo sa North and South America continents. Special Federal Reserve Banko po yan guys, no, with account number, with account name of Spiritual Wonder Boy with standing balances of US dollar. Activated by US Treasury, US Federal Reserve, and all banks in the United States of America under the sole signing authority of King ESM, and account number, ayan, with account name of Spiritual Wonder Boy and
and withstanding balances of US dollar, confirmed as eternal deposit, while under time deposit, ayan guys, under time deposits, its principal balances and interest cannot be touched and or loaned or program. So habang naka-time deposit po, lahat ng mga interest na kikitain sa mga accounts na to ay hindi po siya pwedeng galawin or i-loan or i-program. That having maturity rate of 4% per annum, okay, and per 30 years of maturity, and upon maturity, 50% shall be forcibly used for whatsoever development program, and 50% shall be automatically and forcibly maintained and preserved for another 30 years until lasted for eternity. So imagine guys, this is for long term, eternal, siguro masisira to pag magkaroon ng World War III or mawawala talaga yung United States, mawawala yung World Bank, yung Federal Reserve, mga ganyan, masisira tong condition na to. Imagine, no, every 30 years magre-release ng 50% ng kinita at yung remaining na 50% iiwan siya para kikita na naman siya ulit ng 4% for 30 years. 'Di ba? Yung pera ay gagamitin para sa humanitarian and national economic development. So just imagine kapag ma-release to guys, lahat ng tao sa buong mundo ay makikinabang. Walang mahihirap, walang magiging alipin na bansa dahil itong asset na to ay pwede daw siyang pambayad sa lahat ng utang ng mga bansa. At kapag walang utang yung mga bansa, walang magiging alipin. Okay? So, ayun guys, 1 up to sobrang haba na to guys. Puro mga bangko yan guys. Ayun oh. Puro mga bangko yan. 400 na oh. Meron ding mga bank dito sa Pilipinas. Ayan, hanapin natin. Metrobank. Ayan. May Metrobank guys oh. The Philippine Islands. May PNB, may RCBC. China Bank, Bank of the Philippine Islands. Meron din. Tapos, yung kasulatan dito guys, same pa rin. Diba? That having maturity rate of 4% per annum and for 30 years, no, ang kinita sa loob ng 30 years, 50% doon ay i-release, tapos yung 50% ay iiwan na naman for another 30 years, nakikita ng 4%. Kaya, long-lasting talaga to kasi lalaki ng lalaki yung pera. Makikinabang ang taong bayan, ang buong mundo. Okay? Dito tayo sa pinakababa guys, ang kasulatan. Makita natin dito guys, itong The Committee of 300 ay permado po ito ng mga malalaking tao. Ayan, permado po yan ng World Bank Group, ng British Royal Family, si Queen Elizabeth, namatay na po. Pero nung 2012 pa kasi itong file na to eh. Okay, the United Nations Organization, International Monetary Funds, Bank for International Settlements, International Criminal Court or ICC. Okay, kasali pala yung ICC dito, the Vatican, yung Pope, yung White House, si Barack Obama, 2012, no? Siya pala yung president. The US Federal Reserve, the US Department Treasury, the World Intellectual Property Organization, so lahat ng malalaking tao or organisasyon sa buong mundo nakapirma dito, guys. At basahin natin dito. Okay? So, the Committee of 300 is hereby ruled that approval for documentary, instrument, and standard protocol for processing and activating any of these accounts should be observed and complied as. Paano babasahin to? Ayan guys, so pwede niyong basahin yan, no? Yung isa, so basahin na lang natin tong number 1, no? That nobody are allowed to open, deal, transact, and negotiate said above mentioned accounts except King ESM, US or Philippine government designated officer, and the host government and its duly designated government officer. Employee, anybody who are going to interfere and or claim as claimants without the approval of all above mentioned government officers or employee, and King ESM shall be immediately net and imprisoned with the maximum penalty of international law against them. So pwede niyong basahin yan guys, no? So meron pa dito that all mystified documents aforementioned by President Ferdinand E. Marcos as collectively given to King ESM are forever reconsidered and reconfirmed. Ayan. So pwede niyong basahin yan guys. Kaya mayaman yung Pilipinas. Okay? So, noon nga guys, si President George Bush, so sabi niya, President George Bush was asked this question, which is the richest country in the world today? With a smile, he said, the Philippines. Kasi, yung maturity yata ng maturity yata ng na to is 2005. Pero di ba parang hindi pa rin nararamdaman ng Pilipino? Kasi nga, hinahadlangan
ng mga superpower, gaya ng sinabi ni Imelda Marcos. Kaya yung mga Marcos, kahit na 35 years daw po silang tinutulig sa or dinadown, pinipilit pa rin nila makabalik sa pwesto dahil meron silang special role. Dahil walang ibang makaka-release nito is US or Philippine government and King ESM. Malay ba natin kung sino tong ESM? King ESM, baka makakilala to ng mga Marcos. So kahit mga Liberal Party yung makaupo or mga Duterte, hindi pa rin siguro ito ma-release kasi hindi nila alam kung sino tong si King ESM. Kaya yung mga Marcos ay nagdesisyon talaga na makabalik sa pwesto para ma-release to. Kaya kung mapapansin nyo, kung magre-research kayo dyan online, marami pong mga proyekto or mga investment na pumapasok ngayon sa Pilipinas. And they are saying that the Philippines will become a prosperous country by 20 and 40. So meron ding prophecy guys, no? I-search nyo lang dito, Prophecy of the Philippines. Itong si Sadhu Sundar, ito din yung pumunta dati sa Pilipinas noong April or May 2013 guys. Pumunta siya ng Palawan. Tapos sabi niya na pinadala daw siya ng Panginoong Diyos dito sa Pilipinas dahil gusto daw ng Diyos na magrepent ang mga Pilipino, mag-fasting at ayun na nga, dahil kung hindi, merong isang napakalakas na bagyo na dadaan sa Pilipinas, particularly sa Samar at Leyte, at magugulat daw yung buong mundo. Kaya nung November 2013, nagkaroon nga ng Yolanda at yung buong mundo ay nagulat talaga, 'di ba? So, meron pang panibagong meron pang panibagong testimony. Philippines will be number 1 in the whole world. So, sabi ito, pakinggan natin So, dati, nung napapanood ko itong mga prophecy about the Philippines, hindi ko maniniwala kasi paano naman magiging mayaman yung Pilipinas? Napakahirap natin. Pero, nung nabasa ko ito, kaya pala, may connection pala siya. 'Di ba? Tapos sabi pa po ni Karen Hudes na itong wealth daw po na ito ay binabantayan daw po ito ng mga malalaking tao sa buong mundo at hindi lang tao ang nagbabantay dito, kundi spiritual. Meron daw, naniniwala daw si Karen Hudes na meron daw other entity yung nagbabantay dito. Kasi sabi niya, whoever controls the gold, controls the world. Kaya kapag makiklaim to or makukuha to ng China, yung pagiging communist ng China ay mai-implement nila sa buong mundo dahil hawak nila yung buong mundo. Ayan, yung bangko, yung currency. Kaya kung babasahin din natin yung Book of Revelation about dun sa 666, parang marirelate talaga natin guys, no? Kasi iniisip ko dati na kahit na magkaroon ng Antichrist, di ba sabi kapag wala ka daw mark of the beast in the right hand or in the forehead, hindi ka daw makakabenta or hindi ka daw makakabili. Sabi ko dati, anong meron kung hindi ako magpapatatak? Magtatanim na lang ako ng ganito, ganyan. So, nung nabasa ko ito guys, grabe. Alam ko yung Panginoon yung nagbigay ng information na to Sa pamagitan nito guys, nung nalaman ko to, nasagot yung tanong ko na ito pala yung dahilan na masasakop talaga yung buong mundo ng Antichrist kapag makontrol nila to. 'Di ba? Pag makokontrol to na Antichrist, mai-implement nila yung 666 kasi lahat ng bangko sa buong mundo hawak nila. Kung ano yung ipapa-implement nila sa currency, susunod talaga yung buong mundo. Halimbawa, sasabihin nila na wala nang let's say after 100 years puro high-tech na po yung gagamitin, wala nang paper, wala nang papel na pera, lahat mga scan na lang or mga chips. So, pag tiningnan natin dito guys, gumagana na po yan, no? Chips in the hand. Ayan, yung microchip, no? Magbabayad ka using chip. So, ito guys, itong chip na to, connected siya sa mga accounts mo. So, pag nilagay siya sa chips, ayan effective na yan guys. Magbabayad ka na lang gamit yung So, nangyayari na talaga yan. So, kapag sa China, meron din yan na-implement yan. Nakita ko yan. Nakita ko tong news na to sa China. Ayan people in the palm. Nagbayad daw guys. Credit card, Apple Pay, that's all part of the past. In China, people live in the future already. There, people pay with the palm of their hands. Ayan right hand, kita nyo? Right hand guys, 'di ba? So yan yung magiging future. So maiko-connect natin to biblically and wordly. 'Di ba? Kung nabasa niyo yung yung Book of Revelation, tapos sabi niya dito guys, pakinggan natin. Lord gives specific wonderful great move of God in the nation of the Philippines. Like never before ever seen
in the history of the Philippines. Ayan guys, never seen in the history of the Philippines. Magugulat din daw po yung tao sa buong mundo kung anong nangyayari sa Pilipinas. I do not know much about the history of the Philippines, whether you have experienced any revivals in the past or not, whether you did or you did not. What is going to happen next is going to be the greatest move of God that will even be talked about in the rest of the world concerning what God is doing in the Philippines. Yeah. Such a thing has never happened before in any other nation. So can you imagine how blessed Philippines is? Amen. So all you wonderful Filipinos are greatly blessed for being born in the Philippines. Sometimes we think, oh, I'm so fated to be born in one particular nation. How nice it would have been if I was born in America or you were born in Europe, all this nice, very advanced and developed nation. But I say unto you, in the name of the Lord Jesus Christ, Pakinggan nyo guys. the days are coming that people living in America, people living in Europe will wonder and feel so sorry that they were not born in the Philippines. Yeah. Kagaya ngayon guys, di ba sobrang yaman ng Amerika? Yung mga Pilipino nagsasabi, ay gusto ko pumunta ng Amerika dahil maganda yung buhay doon. Gusto ko maging Amerikano, di ba? Pero darating yung araw na yung mga yung mga iba't ibang nationality, gusto nilang maging Pilipino. Amen! No? Sabi daw ng Diyos na maiko-connect natin dyan. Dito. Always remember guys, yung may-ari ng wealth ay Holy Father in Heaven. Ayan no? Name of the current account is Holy Father in Heaven. Maiko-connect din natin yan sa Biblia. 'Di ba? Dahil sabi dito, the silver is mine, the gold is mine, says the Lord of Hosts. 'Di ba? Connected ba? So pwede niyo panoorin to guys, no? So, kung meron kayong katanungan guys, mag-comment down below kayo at marami pa po ako ipapakita sa inyo soonest, no?